Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is again your registered social worker, Mecca Desayan Yasin. So since nga 100 days na lang ang natitira before the board exam, naisipan kong mag-focus na ako sa TUS. Isigway na natin yung sa Orange Book kasi I will be doing a separate video na on the whole Orange Book na para hindi na masyadong kay parang feeling ko yung iba tinatamad ng makinig talaga doon sa Orange Book kasi kahit ako sa sobrang haba ng explanation sa Orange Book, hindi na siya matapos-tapos. So, mag-focus na lang talaga tayo sa TOS. Etong siya, nakaano to sa human behavior and social environment. I-discuss ko muna kung ano yung tinatawag nating SPECSEG in social work. Kasi, kapag nalaman nyo kung ano yung SPECSEG, malalaman nyo kung paano nga ba natin or ano yung framework. Yung SPECSEG kasi is framework or yung ginagamit natin sa social work para ma-understand natin yung mga client natin holistically. Pag sinabi natin holistically, pangkalahatan or lahat na ng problema nila, iintindihin mo, lahat mo i-understand by looking at different aspects or tinitingnan mo daw yung iba't ibang aspeto ng kanilang buhay or yung situation nila sa kanilang buhay. Okay? Pinakauna sa lahat, S. Ano yung S sa SPECSEC? Yung S sa pinakauna is yung social. So, ano ba yung tinatawag nating social? Refers to the client's relationship, family, friends, community, and social support system. So, ano ba yung nakikita nyo sa picture? Di ba nakikita nyo nakahag silang lahat and they are socializing with each other? Yun yung sa social. Social relationship with the other people. Yun lang yung explanation niya talaga. So, pakikipaghalubilo daw to ng client sa kanyang family, sa kanyang mga friends, sa kanyang community or sa komunidad niya, and social support system. Depende na yan kung anong social support system yung sinasabi niya dyan. May it be may mga organization siya or may mga club, anything else. Pwedeng maging social support system or yung nagpapagaan ng sarili niya kapag stress na siya or doon siya nagre-rely. Yun yung tinatawag natin na support system. So, ang letter P naman, tong letter P sa SPECSEC naman is physical. So, ano ba yung tinatawag nating physical? It refers to the client's health condition, physical needs, and overall well-being. Pag sinabi nating overall well-being, yung pangkalahatang well-being ng client natin. Minimin sa physical, yung physical appearance. Ano ba yung sinasabi natin pag sinabi nating physical appearance? Kung ano yung nakikita mo sa isang tao, panlabas na nakikita mo. Yun yung physical. Refers daw to the health condition o yung kalusugan ng isang tao, yung physical needs, kung ano ba yung pangangailangan niya physically. Like, sa paan niya ba, kulang ba siya ng ganito, PWD ba siya, yun yung sa physical kasi nakikita natin with our own eyes. Yun yung sa physical. And then, overall well-being, kung ano ba talaga yung overall well-being niya sa pang-physical niya na aspeto. Okay? Letter E naman sa SPECSEC is yung emotional. Emotional refers to the client's feelings, emotions, self-esteem, and mental well-being. Kasalungat to ng physical. Yung physical kasi nakikita mo. Yung emotional hindi mo nakikita kasi nasa loob natin yan. Nasa heart natin and also in our mind. Kaya nga sinasabi niya na yung emotional daw is yan yung feeling ng client natin, yung emotion niya. Saan ba nakikita yung feeling at emotion? Di ba? Sa heart, sa kaloob-looban natin. Self-esteem, kung ano yung tingin niya sa sarili niya. Confident ba siya? Hindi ba siya confident? Or ayaw niya ba sa sarili niya? Hindi niya gusto yung ganito, ganyan. Yun yung self-esteem. Like, fulfilled na ba siya on her own? Or hindi? So, minsan din sa utak natin yan. Kasi nga, physical, basta emotional, sa loob-looban natin, mental well-being. Diyan napapasok yung mental well-being din natin na kailangan kinukonsider din natin yan. Hindi porket hindi natin nakikita yung isang bagay, hindi na siya nagkakaproblema. So, may it be sa physical, nakikita mo,
and nakikita mo na naghihirap talaga siya. So, we need also to consider the emotional state of the person para na din malaman natin kung stable nga ba siya inside or sa outside lang ba siya nakangiti, and then biglang pag tinanong mo kung okay siya, bigla na lang siyang iiyak kasi alam niyang hindi siya okay pero mukha siyang okay. May mga tao kasing ganyan na kahit na akala mo okay na okay sila sa sarili nila, tapos pag biglang tinanong mo kung ano yung nararamdaman nila, kung kumusta sila, hindi nila ma-explain sa'yo kasi bigla na lang silang iiyak. And minsan, I'm one of those person. And yeah, it's so hard to speak up, especially if you're very emotional person talaga. So, ano naman ang letter C sa SPEGSEC? Letter C is cognitive. So, cognitive refers to the client's thoughts, belief, values, knowledge, and decision-making ability. Cognitive naman, nasa utak na yan, specifically nasa utak. Client's thoughts, ano daw yung iniisip ng client, ano yung belief ng client, pinapaniwalaan ng client, ano yung values niya, ano yung para sa kanya mahalaga, ano yung knowledge, kung ano yung alam niya, and also decision-making ability. Kasi, yung mga client na yan, magkakaiba-iba yan eh. Lalo na kapag referred client yan, hindi yan sila nakakapag-decide ng on their own. Kasi nga, referred lang or ni-refer lang sila ng isang tao, kaya sila naging client. So, it's very important na alam mo or na-distinguish mo yung pagkakaiba-ibahan ng kanilang decision-making ability kasi hindi naman lahat ng tao nakakapag-decide agad-agad. And nakadepende na din yun sa emotional state nila. Kaya nga, etong lahat ng to talaga is interconnected din. Kasi minsan kapag nakikita mong may problema siya sa mental health niya, and then biglang makokonek mo sa physical, and then connect na naman sa social, so ganun yung nangyayari. So it's very important na yung SPEGSEC is alam niya talaga. Okay, proceed tayo dito sa letter S ng SPEGSEC. Ang letter S niya is spiritual. So ano ba yung tinatawag nating spiritual? Refers to the client's faith, values, belief, purpose in life, and spiritual needs. Sa word pa lang niya, spiritual, ano yung faith niya, yung paniniwala niya? Ano yung pinaniniwalaan ng client? Religious ba siya? Atheist ba siya? Iba ba yung pinaniniwalaan niyang ano? At least, alam niya sa sarili niya kung ano yung pinaniniwalaan niya, di ba? Ano yung values niya? Ano yung purpose niya in life? Kasi, iba-iba tayo ng purpose in life. Yung iba, purpose nila, religiously speaking, is to please God, to please Allah, to please our Lord, ganyan. And yung iba naman, for them, their purpose in life is just to live, to be happy, to do what they want, and everything else. So, depende yun sa spiritual nila. And spiritual needs, ano ba yung mga pangangailangan nila spiritually? Okay? And then, dito naman tayo sa letter E, or yung economic. Economic naman refers to the client's financial status, income, resources, and employment situation. So, dito pa lang, makikita na natin economic. Pag economic, pera na yung pinag-uusapan dyan. Okay? Pag nakita nyo yung economic, kahit saan nyo yan makita, economic, diretso pera. So, pinag-uusapan din natin yung client's financial status, yung income niya, kung may nakukuha ba siyang pera, resources niya, ano ba yung pinagkukuhanan niya ng pera, or yung employment situation, may trabaho ba siya o wala ba siyang trabaho or ganito ganyan. Ewan ko bakit kulang ng G, pero ang nakalagay lang talaga kasi dito is goal, G, refers to the client's goal, aspiration, expectation, and what they want to achieve in their life. So, yun daw. Ano yung goal mo? Ano yung gusto mong ma-achieve? Ano yung gusto mong ma-achieve para sa sarili mo, para sa ibang tao, or para sa mga taong naghihintay sa'yo? So, yun, aspiration, kung ano yung gusto mong mangyari. Expectation, kung ano yung ini-expect mo na mangyayari. And also, ano din daw yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Yun yung tinatawag natin na goal. Tingin tayo dito na part. By using SPECSEG, social worker can understand the client as a whole person and plan appropriate help and support. So, kapag daw alam natin yung SPECSEC na to, matutulungan daw natin as a social worker na ma-understand or maintindihan natin yung kliyente natin
as a whole person. Kapag sinabi nating as a whole person, lahat na talaga ng pangangailangan niya. Minsan kasi kapag tumutulong tayo sa client natin, akala natin tutulungan lang natin is yung client natin. No, tutulungan natin yung kung nasaan yung client natin, kung yung family ng client natin, yung inner circle ng client natin, it's very important for us to help them all, micro, meso, macro. Kaya nga, holistic yan. Kasi kapag giset aside mo yung isa, pwede din yung makaapekto sa pag ah, help mo sa client mo. And kapag nakaapekto yun, magiging chain na yun siya. So, okay, bale, imbis na natulungan mo na siya, mas mag-worsen pa. So, holistically, tandaan nyo lang, kailangan tinutulungan natin yung client natin holistically, comprehensive yung pagtulong, hindi eme-eme lang. And para na din plan din tayo or makabuo tayo ng plano na appropriate or naaayon sa kailangan ng client na tulong at sa support na kailangan niya. So, I really hope na understand nyo yung SpegSec kasi mag-proceed na tayo sa isa pang topic about din sa HBSE. So, dito naman tayo sa social realities. Kung makikita nyo sa pinaka-first ng HBSE ito ha. Kung makikita nyo sa pinaka-first, nandyan yung social realities and factors affecting them in social work context. So, ano ba yung tinatawag nating social realities? Kapag nakita nyo yung social realities, ano ba yung mga nangyayari sa community natin? Yung makatotohanan, realistic na nangyayari sa paligid natin. So, definition niya in social work, social realities refers to the actual condition. Kung ano nga ba yung nangyayari, experiences, nararanasan ng tao, problema ngayon, at saka situation ng tao sa kanilang society. Yung mga realities na daw to is nag-shape or bumubuo on how individuals interact, kung paano daw nakikipag-interact or nakikipaghalubilo ang isang tao sa kanyang environment, sa kanyang kapaligiran, culture niya, sa kanyang institution, sa ekonomiya, at saka sa mga social system niya. So, ito din daw yung they are not the same for everyone because people experiences life differently depending on their background, opportunities, and environment. Ito din yung reason kung bakit kailangan nating i-consider yung background ng isang tao na magkakaiba-iba tayo. Ano nga yung principle ng social work? Principle of individualization. Kaya tayo may principle of individualization kasi kahit kambal pa yan, identical twins, magkaiba sila ng upbringing, magkaiba sila ng kinalakihan, magkaiba sila ng ugali, magkaiba sila ng kahit na ano. Siguro pagkaparehasan lang nila yung genes nila, the rest, hindi na sila magkapareho. Like, walang taong dalawa na magkapareho talaga sa lahat ng terms. So, ito yung sinasabi na they are not the same for everyone. Hindi talaga magkakapare-parehas ang nangyayari sa isang tao. Kaya hindi tayo pwedeng mag-compare. That's why principle of social work is very important. Kasi kapag na-memorize mo yun, kapag nasa ulo mo yun, kapag nasa utak mo na yun, hindi ka na masyadong malilito kapag dumating na yung point na mag-explain sila about social realities and then biglang may mga principle na lalabas. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about principle, nasa YouTube ko and also TikTok, pwede nyo siyang panoorin. And marami ng views din yun. So, makaka-assure kayo na maganda yung discussions ko doon. Okay? Next, in social work, understanding social realities, help professional response appropriately to the actual needs of individuals, families, group, and communities. So, kaya daw natin iniintindi or pinapag-aralan yung social realities or yung actual na nangyayari sa isang tao, sa kanyang komunidad, is natutulungan din daw niya tayo na maka-come up ng mabuting solusyon or actual needs ng mga individual yung mga tao doon, yung mga pamilya doon, yung mga grupo, at ng community. Sige, nagbigay siya ng example dito. Example, a child living in a wealthy community may experience access to education and healthcare, while a child in an impoverished area may experience hunger, child labor, or lack of schooling. So, ito yung pinaka-first na in-example niya. Yung bata daw na nakatira sa isang wealthy is mayaman na community or komunidad, may experience or makaka-access daw siya ng education, makakapag-aral siya, at saka makakapunta sa mga health center kapag kailangan niya. Yung bata naman dito, ito yung tinatawag nating impoverished area or yung mga nakaligtaan na ng area
or alam niyo yun, mga ano nga ba yung tinatawag nila dun? Um, Squatters area. So, parang gano'n. So, hindi siya magandang tinatawag na squatter, ha. Ano ba yung tawag dun? Basta, informal settlers. Sa part nito, mga informal settlers yung mga tao diyan. So, yan yung tinatawag nating impoverished area. Dito, nakakapag-aral, nakaka-access ng education, nakaka-access ng healthcare, access ng lahat-lahat, check na check. Dito naman, very ekis kasi nga nakaka-experience yung bata dyan ng hunger, pagkagutom, child labor, mga batang pinapagtrabaho, lack of schooling, hindi sila nakakapag-aral. Gustuhin man nilang mag-aral, hindi nila afford or hindi afford ng parents nila or mas gusto ng parents nila na patulungin sila sa mga gawaing bahay compare pa na pag-aralin sila. So, magkaiba yung social realities ng dalawang bata, 'di ba? Magkaiba yung sitwasyon nila, magkaiba yung nararanasan nila. So, yun yung sinasabi nating social realities and yun yung meaning niya na magkaiba yung social realities ng isang tao sa isang tao and walang magkaparehong social realities. Okay? So, proceed naman tayo dito. Proceed tayo dito sa factors affecting social realities. So, ano nga ba yung mga factors na nakakaapekto sa social realities ng isang tao? Pinakauna yung na-discuss ko, economic factor. Pag economic factor, diretso pera na yung may isip nyo dyan. Economic, money. Poverty, kahirapan, unemployment, walang trabaho, inflation, pagbaba ng mga lahat ng basta inflation, low income, mababang sahod, lack of resources or walang masyadong trabaho na naibibigay sa mga tao or wala silang masyadong mapagkuhanan ng pera, ganyan, greatly affect people's quality of life. Example daw, ang isang pamilya may experience or makaka-experience daw sila ng pagkagutom o hunger kasi nga yung parents is walang stable job or walang trabaho talaga. Yun yung sa economic factor. Proceed tayo dito sa political factor. Pag political factor, diretso na tayo politics. Miniminya dyan government policies. Minsan kasi, yung mga government policies, bias siya sa may hirap. And, kung pag-uusapan natin yung politics talaga, masyado siyang broad, masyado siyang deep. So, wag na natin masyadong basta, alam nyo na to kasi sobrang sikat ng, even ito, corruption, yung leadership and access to social services, influence people's welfare. Minsan kasi, yung bureaucracy, yung tinatawag nating bureaucracy, yung andaming pasikot-sikot before ka pa makakuha ng mga social services, just to make sure na maka-access talaga ang lahat. Pero yung mga impoverished area, yung mga walang legal in certificates, ganyan, sila yung mga nahihirapan. At saka sila naman dapat talaga yung mabibigyan ng ganyan. And the way na bureaucratic yung management or yung administration, nakakapanghinayang kasi yung mga nangangailangan talaga, hindi sila maka-catch up doon sa mga kailangang ipasa. So, sila yung mga nakakaligtaan and yung mga kayang umaccess or kayang magbayad para makuha yung mga requirements na yun, sila pa yung nakakakuha and hindi naman nila masyadong kailangan. So, example, lack of healthcare program may worsen community health center problem. So, kapag daw walang masyadong healthcare program, mas mapapalala niya yung community health problems kasi nga hindi sila maka-access. Number 3 naman, cultural factors. Ano ba yung tinatawag nating cultural factor? Culture, tradition, kung ano yung nakasanayang gawin ng isang mga tribo, belief, paniniwala nila, practices, societal norm, shape behavior and opportunities. Example niya, some communities may discourage women from pursuing higher education. Sa ibang mga daw kasi, parang kinukonsider nila na kapag nag-aral yung babae is ayaw nila kasi nakakababa ng pride for guy. So, for men, ganyan. So, may mga culture na ganyan and pinapatigil na talaga nila mag-aral or sinasabi niya, ba't ka pa nag-aaral, maging housewife ka na lang, ganyan-ganyan. Culturally speaking, meron po talagang ganyan. So, yan din yung isang nakakahinder or nakakahadlang or nakaka-contribute din. Kaya tayo, minsan nakakaapekto talaga yan siya sa social realities ng isang tao. Social factor doon sa isang discussion natin, SPEG-SEC, social well-being.
Same lang din family relationship, peer influence. Peer influence yan yung mga kaibigan mo. Education, pag-aaral, discrimination ng babae at lalaki at saka sa mga LGBTQ+, and social support system affect individual functioning. Example niya, bullying and discrimination can affect child's self-esteem and mental health. Bullying and discrimination, very explainable naman siya. Naiintindihan nyo na yan for sure. Okay, number 5, environmental factor. Environmental, yan yung kapag may mga natural disaster o yung mga baha, lindol, sunog, man-made, calamities, ganyan. Climate change or yung pagpabago-bago ng climate natin. Like, minsan mainit, minsan maulan, minsan ganito, minsan ganon. Yun yung climate change. Poor housing, yung mga poor na pabahay or yung hindi sturdy na mga bahay, and unsafe communities. Unsafe communities kapag palaging binabahaan, palaging nililindol, palaging pumuputok yung bulkan, yun yung mga unsafe communities. Nakakaapekto din yun sa human well-being ng isang tao. Example, flood victims may experience displacement and trauma. So kapag naka-experience na din sila ng yung super duper laki na ng baha, syempre makaka-experience ka ng trauma, and then mawawala ka sa bahay nyo, 'di ba? Or masisira, so madi-displace ka. Sinasabi nating displacement is kapag yung nakatira ka sa isang barangay and biglang binhaan, linindolan, or nasunugan, pumutok yung bulkan, bigla kang na-transfer sa isang lugar, yun yung tinatawag nating displacement. Or natanggal ka doon sa nakasanayan mong lugar, bigla kang na-transfer sa isang lugar na hindi mo naman talaga place, or hindi ka doon pinanganak, or hindi mo talaga alam. Yun yung tinatawag nating displacement. Technological factors naman. Technological factors, technology and social media influence communication, learning behavior, and access to information. Since nga very techy na ang ating world ngayon, kailangan makakatch up din yung mga ibang tao. Unfortunately, yung mga walang pera or yung mga poor is sila yung mga nakakaligtaan kasi wala silang pangkuha ng mga gadgets or anything else, or wifi, wala silang masyadong kamuwang-muwang sa mga ganyan. So it's very sad na may mga ganun talagang pangyayari or social realities na nararanasan natin. We cannot blame the people kasi nga wala din silang pang-afford, and we cannot also blame the system kasi nga kailangan din nating mag-modernize. So it's just a matter of a balance talaga on both sides. So example niya is excessive online gaming may affect youth participation in family and community activities. Yan din yung isang nakakasira talaga, especially yung nagkaroon ng ML, COD, lahat na lang. Yung mga youth, masyado silang na-engage sa online gaming, hindi na sila masyadong nakikipaghalubilo sa mga tao. And mind you, that youths will be the next generation. So, isipin mo na lang kung lahat ng mga bata is more on online games na sila, hindi sila nakikipaghalubilo. So, paano na lang mabubuo yung social relationship nila? Paano sila interact with other people outside of their comfort zone, outside social media, outside their online gaming, 'di ba? So, isa din 'yun sa nakaka-apekto talaga ng social realities. Number 7, educational factors. Yan yung tinatawag nating access to quality education, affect opportunities, and social mobility. So, hindi natin ipagkakaila na marami talagang hindi pa nakakapag-aral and natitigil mag-aral kasi nga mahirap sila, wala silang pangtutos sa pag-aaral nila, or natigil sila dahil napakasal, or basta any other factors na nakatigil sila sa pag-aaral. And it's so sad kasi yung education talaga is the only thing na walang makakaagaw sa'yo. So, it's very important for us to give something in return sa mga lahat ng professional na nakatapos. Kaya nga maraming volunteers din talaga. Educational factors is very important. It's very close to my heart kasi nga education should at least be there pa talaga sa mga kabataan ngayon, kasi kung walang education talaga may hirapan yung mga bata or even adults to cope up, especially very rapid na ang ng mundo ngayon, and dumagdag pa talaga ang technology. So knowledge, education, technology, we really need to know a lot para talaga catch up tayo sa mga nangyayari or sa social realities nangyayari sa ating lipunan. So, example niya, children who cannot attend school may have limited future opportunities. Syempre, kapag hindi ka nakapag-aral, limited lang talaga yung mga
opportunities na nasa'yo. Even nga ako na nakatapos na ako, nahihirapan pa rin ako maghanap ng trabaho kasi maka-license ka na't lahat-lahat, hahanapan ka ng experience. How much more pa kaya yung hindi mo na talaga nakapag-aral? So, anong struggle ba yung napapagdaanan nila para lang maano nila na kailangan din nila ng tulong, kailangan nila ng ganito, ganyan. So, yun. Isa pa, spiritual or religious factors. Yan din yung sinabi ko kanina, yung sa faith, yun. Kasali din yan siya. Faith and belief can shape attitude, coping mechanism, and decision making. Example, religious belief may influence how families respond to illness and counseling. Magkakaiba talaga kasi yung stand natin sa mga illness and counseling kasi minsan tabu din yan or hindi masyadong pinag-uusapan, 'di ba? So, isa din yan sa nakakaapekto ng social realities ng isang tao, lalo pat kapag super religious, sasabihin ka na just pray, wag ka nang magpa-therapist, kanyan, kailangan mo lang magdasal, kailangan mo lang gawin to lahat, magiging okay ka na. And for some, it may work, but for most of us, hindi yun nagwo-work. So, hindi talaga natin alam kung anong nangyayari na din. So, dito tayo sa pinaka-last na to dito is importance in social work practice. So, ano nga ba ang kahalagahan ng mga to sa social work practice or sa profession natin? Analyzing social realities allow or nag-a-allow daw yun siya ng mga social workers para ma-identify or tunton natin kung ano nga ba yung root cause, saan ba nagmula yung mga problema na to, at saka makagawa din tayo or makadevelop daw tayo ng holistic. Sinabi natin nga yung holistic, yung pangkalahatang solusyon sa problema ng isang client. Empowering, empower natin, strength-based perspective, mapasabi natin sa sarili nila na kaya nila, kailangan lang nila ng tulong ng isang professional, pero within them, kaya naman talaga nila, and socially responsive. Isa pa, nakalagay sa quote dito, understanding people in their real life context is the first step in bringing meaningful change. Kasi kapag naiintindihan mo yung tao sa kung ano talaga yung nangyayari sa buhay nila, ano talaga yung kailangan nila, then yun yung pinakaunang hakbang para mabago mo yung kailangang baguhin at yung tulong na pwede mong maibigay sa kanila. So, yun lang for now. Thank you very much for listening, and I really hope na may natutunan kayo sa ating 100 days before board exam na lecture. So, yun lang for now. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!